Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Matapos ang naging pahayag ni Choi sa kanya, ay agad sinambit ni Mr. Kim sa kanilang leader na ito ay kanyang nauunawaan. Wika pa niya na aabutin ito ng kaunting panahon, ngunit tinitiyak nito sa kanya na sulit itong siyasatin. Nagpasalamat naman si Choi sa kanya at nagtanong kung mayroon ba itong balita na nakalap tungkol sa Sangdong Guild. Ayon kay Mr. Kim, mukhang nagpadala na ng mga espiya ang Sangdong. At siya ay sigurado na si Taekyang ang kanilang target, subalit hindi rin dapat nila isantabi ang posibilidad na sina Miss Song at Hyukjun ay mga target din nila. Kaya't nagawa na nitong paalalahanan ang dalawa maliban na lamang kay Taekyang. Kaya tinanong nito si Choi na kung dapat rin ba nila ipagbigay alam ito kay Taekyang. Dito ay kanyang ipinahayag sa kanya na huwag na nitong alalahanin pa, sapagkat mas malakas ang unit ng intelihensya ng Sangdong Guild kaysa sa kanila, kaya medyo umaasa itong mabubunyag nila ang tunay na pagkatao ni Taekyang. Sa puntong yun, naintindihan ni Mr. Kim ang gustong mangyari ni Choi. Naisip rin ito na mukhang naging mas mahinahon ngayon ang master ng Sangdong Guild. Wika pa niya na kung nangyari ito noon, ay malamang nagsimula na ng gyera ang pangkat ng Sangdong sa kanila. Nang marinig ni Choi ang kanyang sinabi, ay agad nitong tinanong si Mr. Kim kung ano naman ang kanyang ibig sabihin dito. Nagsalita si Mr. Kim sa kanya na nagawa na nitong makilala ang master ng Sangdong Guild dati. Kaya nagtanong si Choi sa kanya kung mayroon ba silang hidwaan dalawa. Kung saan tinugunan naman ni Mr. Kim na hindi naman siya sigurado dito. Lumipat naman ang eksena sa isang lugar ng pinapakitang bahay kay Taekyang. Kung saan pinapakita nito sa kanya ang interior ng bahay, at sinambit na mayroon nitong 4 na kwarto at 2 banyo. Mayroon din itong malaki at napakagandang sala. Sinabi rin ng lalaki na isa itong 2-story na bahay at mayroon din sariling terrace. Ipinahayag rin sa kanya na ang bahay na ito ay tumutugma sa kanyang mga kondisyon sa loob ng ligtas na distrito, kung saan tinuturo nito sa ating bida ang napakagandang bahay. Kaya't nagtanong ito sa ating bida kung ano naman ang kanyang masasabi dito. Nagsalita ang bida sa kanya na siya ay nagagandahan dito. Dagdag pa niya na kung tama ang kanyang pagkaalala, ay sigurado ito na ang lugar na ito ay dati ng isang apartment complex. Dito ay kanyang ipinahayag sa bida na nabanggit nito sa kanya kanina na siya ay nakatira sa lugar na ito noong siya ay bata pa. Sinambit rin ng lalaki sa kanya na ang lugar na ito ay na-redevelop 10 taon na ang nakaraan, kaya marami na ang nagbago. Dagdag pa niya na dati itong puno ng mga lumang apartment complexes, subalit pagkaraan ng ilang taon ay agad na itinayo ang pangunahing punong tanggapan ng Hunters Association na 30 minuto lamang ang layo mula dito. Pagkatapos, iniisip ni Taekyang na tama ang sinabi ng lalaki sa kanya, sapagkat napilitan silang umalis sa lugar na ito dahil tumaas ng husto ang kanilang rente dahil sa buong redevelopment ng lugar na ito. Wika rin niya na hindi madaling makahanap ng isang abot-kayang bahay na tulad nito. Naalala rin ni Taekyang ang mga pangyayari nito noong siya ay bata pa, sapagkat ang lugar na ito ay kung saan sila nakatira dati, at sa lugar na ito namatay rin ang kanyang ama. Nagsalita naman ang lalaki sa kanya na mayroon din ibang mga gusali sa lugar ng Incheon, baka gusto rin ito magpunta sila doon. Humingi naman si Taekyang ng kaunting minuto sa kanya, upang siya ay maglibot sa mga magkakalapit nitong gusali. Sa puntong yun, nagtanong naman ang real estate broker sa kanya kung siya ba ay babalik upang pag-usapan ang kanilang kontrata. Dito ay positibong binigay ni Taekyang ang kanyang salita na siya ay babalik upang pag-usapan nila ito. Matapos nito, masayang sinabi ng lalaki na siya ay magpatuloy na sa kanyang paglilibot, at sa tingin nito ay hindi naman siya magtatagal doon. Kaya sinabi muna nito sa ating bida na siya ay magpapahinga lang ng saglit sa gilid at maninigarilyo doon habang siya ay naghihintay sa kanya. Wika rin niya na mag-enjoy ang ating bida sa kanyang paglalakad. Nang sandaling yon, nagsimula si Taekyang na mag-ikot sa mga magkalapit na gusali, kung saan sinabi nito sa kanyang isip na siya ay sigurado na ang supermarket ay malapit lamang sa lugar na ito dati. Kaya nagtanong ito sa kanyang sarili kung tama ba ang kanyang dinadaanan. Ilang sandali, naisip ng bida na ang gusali na dating supermarket ay naging isang convenience store na ngayon. At sa kanyang harapan, napansin ni Taekyang ang isang lalaking mayroong kinakausap na chika babes, kung saan sinasabi nito sa kausap niyang babae na dito siya nagtatago noong siya ay bata pa. Ngunit nang mapansin siya nito ng lalaki, ay pansamantala iniwan muna ito ang babae,
upang lapitan si Taekyung. Wika pa sa isip ni Taekyung kung sino naman ang lalaking ito. Sa puntong yon, nakangiting nagtanong ang lalaki sa ating bida kung siya ba ay nanggaling sa Garam Middle School. Kung saan binanggit nito ang section at pangalan ni Taekyung. Dito ay nagpakilala sa kanya ang lalaki na siya ay si Park Ji-hwang. Sa puntong yon, nagulat naman ang bida kung bakit siya kilala ng lalaki. Pagkatapos nilang magkita, ay agad na umalis ang lalaki kasama ang kanyang babae. Dito ay sinabi ng babae na wala naman siyang nakikitang kakaiba kay Taekyung. Pinuna naman ng lalaki ang kanyang chicks sa pagiging ma-attitude nito, kaya tinanong nito ang kanyang chicks kung hindi ba nito nagustuhan si Taekyung. Sumagot ang babae sa kanya na ayaw sana nitong magsalita ng masama tungkol sa kanyang kaibigan. Ngunit kung magiging tapat ito sa kanyang sasabihin, ay masasabi nito na si Taekyung ay ang isang uri ng tao na hindi kapansin-pansin. Na-word-ohan naman ang lalaki sa mga sinabi ng kanyang babae, dahil si Taekyung ay isang sikat noong kabataan nila. Wika rin niya na siya ay matangkad na noong sila ay bata pa, malakas rin ang kanyang pangangatawan at magaling sa sports, dagdag pa niya na hindi rin naman ito kapangitan. Subalit ang babae ay tila hindi gusto si Taekyung at wika pa niya na nagmumukhang talunan ang itsura ng ating bida, kaya nagtanong ito sa lalaki kung ano ang naging trabaho nito. Dito ay nagpahayag ang lalaki na nakalimutan nitong itanong sa kanyang kaibigan. Pero noong kabataan nila ay nabanggit nito sa kanya ni Taekyung na gusto nito maging isang PE instructor, kaya't siya ay nagwika na marahil ito rin ang kanyang naging trabaho ngayon. Ipinahayag naman ng babae ang palaging pag-spoil ng kanyang nobyo sa kanya. Kaya sinambit nito na siya ay hindi na talaga makakita ng ibang lalaki na kaakit-akit. Sinabi rin niya na hindi lamang siya gwapo, kundi mayroon ring magandang ugali at talento na nagpapadagdag pa lalo ng kanyang kapogian. Dagdag pa niya na siya ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa kaibigan nitong si Taekyung. Kaagad naman sumagot ang lalaki sa kanya na hindi nito kailangan na magsalita ng masama tungkol sa kanyang kaibigan. Sapagkat siya ay isa rin mabuting tao. Dahil dito, pinaalala ng babae sa kanyang nobyo ang naging unang pahayag nito, kung saan nabanggit sa kanya ng lalaki na ito pa lamang ang unang beses na nagkita sila ni Taekyung sa loob ng 10 taon. Wika rin niya na naunang umalis si Taekyung ng bayan at siya rin ang nagputol ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Kaya't siya ay nagtataka na nagtanong sa kanyang nobyo kung siya ba ay sigurado na silang dalawa ay magkaibigan. Nang sandaling yon, tumahimik ang lalaki at hindi ito sumagot sa kanyang tanong. At ilang sandali, sa pang-aasar ng ngiti ng kanyang nobyo, siya ay sumagot sa kanyang tanong na hindi sila magkaibigan ni Taekyung. Sa kabilang banda, si Taekyung ay nakatitig sa ibinigay nitong calling card sa kanya ni Park Ji-hoon, kung saan isa itong miyembro ng Myeongdong Guild at nakasaad din dito ang Team 1. Matapos nito, iniisip ni Taekyung ang isang kaibigan na hindi na niya nakita sa loob ng mahigit 10 taon ay isang hunter na ngayon, kaya't naisip niyang medyo kakaiba ito. Wika rin niya sa kanyang isip na malamang siya ay isang elite na hunter, sapagkat nagawa nitong makapasok sa Myeongdong Guild sa kanilang Team 1 Division. Dagdag pa niya na kung tama ang kanyang pagkaalala, ang lalaking yon ay mayroong maitim na kutis at medyo maliit para sa kanyang edad noong kabataan pa nila. Kaya iniisip rin ng bida kung bakit siya nagpalit ng kanyang pangalan. Kaya napagtanto ng ating bida na mukhang malaki ang kanyang pinagbago, dahil tumangkad ito ng labis at mayroong magandang babae na kinakasama ito. Kaya't wika ni Taekyung sa kanyang sarili na lumaki ito ng mahusay. Sa puntong yon, muling inalala ng ating bida ang kanilang pinag-usapan ng lalaki, kung saan sinabi nito sa kanya na siya ay nagpaplano na sila ay magkita-kita kasama ang ilan nilang mga kaklase sa middle school. At doon ay kanyang ipinahayag kay Taekyung na siya ay pumunta at upang mag-inuman naman sila ng kaunti. Dahil dito, nagtataka si Taekyung ng mga oras na yon, kung saan tinanong nito ang kanyang sarili kung siya ba ay close sa lalaking yon. Sa puntong yon, nang makita ni Taekyung ang papalapit na paglubog ng araw, ay napagtanto niyang muntikan na nito makalimutan ang kanyang kontrata sa isang real estate broker. Sa oras na yon, ang lalaki ay patuloy pa rin naghihintay sa ating bida kung saan nagawa na nitong ubusin ang isang kaha ng sigarilyo sa paghihintay sa kanya. Ilang sandali pa, dumating si Taekyung upang kumpirmahin at tapusin ang kanilang kontrata sa kinukuha nitong bahay. Dahil dito, masayang nakangiti ang broker sa kanya kung saan ipinahayag nito sa ating bida na sila ay mag-schedule uli ng panibagong appointment, upang maayos nitong maanda ang mga kinakailangan nito sa pagbili ng bahay.
Pagkatapos, iniisip ni Taekyang na sa kanyang tingin, ay mas mabuti kung lumipat sila sa bagong bahay nila pagkatapos ng final exam ng kanyang kapatid. Upang siya ay magkaroon pa ng maraming oras na ihanda ang kanilang bagong bahay. Sinabi rin niya sa kanyang sarili na dapat nitong ayusin ang kanilang bahay na maging kahawig ng bahay na tinitirhan nila, noong sila ay bata pa. At sinisigurado ng bida na magugulat ang kanyang ina dito. Dagdag pa niya na pagkatapos nito ng kanilang kontrata, ay kailangan niyang magpa-schedule ng appointment para sa isang interior designer. Ngunit sa puntong yon, ay mayroong napansin kakaiba ang ating bida sa dinadaanan nitong eskinita. Kaya sa oras na yon, mabilis siyang umikot sa kanyang likod at winagayway nito ang isang dalang balisong. Nang siya ay makalingon, nakita nito na wala namang ibang tao na kasunod sa kanyang likod. At mula sa wala, lumabas ang isang tumatakbong pusa sa kanyang harapan. Kaya napamura ang ating bida kung bakit ganito naman ang naging reaksyon ng kanyang katawan. Sapagkat isang pusa lamang ito. Pero sinabi nito sa kanyang sarili na siya ay sigurado na mayroon itong naramdamang kakaiba. Dahil dito, nag-activate si Taekyang ng kanyang chi sense, upang suriin ang kanyang paligid. Subalit ang tanging nakikita lamang nito sa kanyang harapan ay ang level 1 na street cat. Kaya sinabi nito na kung walang nadetektang sistema, ay malamang ayos lang ito. Duda niya na epekto lamang ito ng pagiging balisa nito noong nakaraang araw. Pagkatapos, nagpatuloy sa paglalakad ang bida kung saan sinambit nito na siya ay nagnanais ng isang chicken soup na may ginseng. Kaya siya ay nagsabi na ilibre na lang nito ang kanyang ina at kapatid ng hapunan. Kasabay nito ang lalaki ay humagulgol sa gulat, habang ito ay napapainom ng maraming tubig dahil sa kanyang pagkahingal. Ang lalaking ito ay nasa taas ng isang building ng eskinita, kung saan ipinahayag nito ang kanyang takot ng oras na iyon. Dito ay kanyang sinabi kung ano ang problema ng lalaking iyon, wika rin niya kung bakit ito biglang humarap at tumitig sa kanyang direksyon. Sa oras na iyon, siya ay natatakot at nababalisa sapagkat iniisip nito ang mga nakakatakot na titig ni Taekyang. Wika rin niya kung siya ba ay kanyang nakita kanina. Ngunit sinambit niya na ito ay napaka-imposible na mangyari. Sinabi rin niya na siya ay si Hong Woo-jin at isang B-rank na mage. Bagaman hindi siya gaanong malakas sa kanyang mga opens iba na kakayahan, ngunit alam niya na walang sino man ang makakalapit sa kanyang tracking at observation magics. Kahit na siya ay itinalaga sa mga high-ranking na hunters, siya ay kailanman hindi pa nadedetect ng sinuman. Kaya't imposibleng madetect siya nito ng isang tulad na si rank na hunter ni Taekyang. Kaya't sa kanyang pahayag, napaka-imposibleng mangyari yon, at dagdag pa niya na nagkataon lamang ito. Lumipat naman ang eksena sa apartment ng ina ni Taekyang, kung saan siya ay nakukulitan sa isang langaw. Dito ay kanyang pinatay ang isang langaw gamit ang mabilis nitong pagtapik ng kanyang dalawang kamay. Sa puntong yon, napamura si Taekyang ng malutong na putang ina sapagkat siya ay naiinis na sa mga nakakairitang langaw. Nagsalita naman ang kanyang kapatid na ito'y marahil sa papalapit na summer, kaya't nagsisimula na silang dumami. Subalit, siya ay naiinis pa rin dito, sapagkat hindi lamang isa ang kanyang nahuli kundi napakaraming langaw. At kung ito ay kanyang bibilangin, mahigit 100 langaw na ang kanyang napatay ngayong araw. Kaya sa puntong yon, sinabihan nito ang kanyang kuya na siya ay magtigil sa pagpapalaki ng kwento, wika rin niya na walang duda na pare-pareho silang mga pag-uugali ng mga lalaki. Sa pagkakataong yon, sinabi ni Taekyang na sa tuwing siya ay may nahuhuling isang langaw, may isa na namang lumalabas. At tila walang katapusan na pag-uulit ito. Kasabay nito, mayroon namang tinuro si Taekyang sa kanya na lumilipad na langaw. Tanong pa niya kung saan galing ang mga perwisyong insekto na ito. Sinabihan naman siya ng kanyang kapatid na hayaan na lamang ito, dahil mananahimik at hindi na ito manggugulo pagkailang minuto. Sumagot naman si Taekyang sa kanyang kapatid kung anong klaseng kalokohan ang kanyang pinagsasabi, sapagkat ang mga langaw ay hindi tatahimik kung ito'y kanyang hahayaan lamang. Dito ay nagpapahayag ang kanyang kapatid na sa kanyang kwarto, ang mga langaw ay hindi naman nanggugulo at ito'y tahimik lamang. Nang marinig ito ng bida, kaagad niyang sinabi na ito'y kanilang tingnan at sila ay magpustahan. Sa oras na yon, kaagad na pinuntahan nila Taekyang ang kwarto ng kanyang kapatid, kung saan silang dalawa ay nagmamasid sa isang langaw. Nang hindi gumagalaw at nanggulo ang langaw, sinabi nito sa kanyang kapatid na siya ay tama sa kanyang naging pahayag,
kaya sinabihan nito si Taekyang na siya ay magbayad na ng $100 sa kanya. Subalit nagsalita si Taekyang na siya ay maghintay. Ilang sandali pa, tinangkang hampasin ng ating bida ang isang langaw sa mesa, kung saan mabilis itong tumakbo palayo. Dahil dito, nagtaka ang dalawang magkapatid sapagkat imbis na lumipad ito palayo, ay tumakbo lamang ang langaw sa kanyang pwesto. Kaya nagtanong si Taekyang kung ito ba ang ginagawa ng isang langaw, na sinagot naman ng kanyang kapatid na siya ay walang ideya sa mga nangyayari, wika pa niya na siguro ayaw lang lumipad ng langaw. Sa oras na yun, nadagdagan pa ang pagtataka ng dalawa ng tinangkang lumipad ng langaw subalit parang hindi ito marunong lumipad. Sa puntong yon, nagkutob ang bida na tila mayroong kakaiba na nangyayari. Wika pa niya na sobrang kainahinala ito, sapagkat hindi lang mali ang timing ng mga galaw ng langaw, kundi nagsisikap din itong magpanggap na normal. Dinagdag rin niya ang nangyaring insidente kagabi, kung saan parang may nagmamasid sa kanya. Kaya't siya ay nag-iisip sa kanyang sarili kung paano naman kung hindi ito isang sobrang reaksyon, at kung ang kanyang hinala ay isang totoo. Dahil dito, ginamit ni Taekyang ang kanyang chi sense upang tingnan ang kanyang paligid. Nang sandaling yon, napansin ng ating bida ang mga langaw na mayroong antas ng level 1 kung saan ang halos sa mga ito ay mayroong parehong pangalan na familiar. Kaya siya ay napatanong sa kanyang sarili kung ano naman kaya ang mga bagay na ito. Sa kabilang banda, ang impormasyon ni Taekyang ay nakarating na sa leader ng Sangdong Guild na si Chunsu, kung saan tinawag nito ang pansin ng kanyang pangunahing leader ng kanyang grupo. Kung saan tinanong nito ang kanyang sariling opinyon kung posible ba na ang isang mababang ranggo na si Rank Hunter ay makakayanan na pabagsakin ng mag-isa ang isang legendary Minotaur warrior. Sumagot naman ang kanyang tauhan na hindi siya naniniwala na yon ay magiging posible. Kaya nagsalita si Chunsu sa kanya kung sino namang hinayupak ang nagsulat ng ulat na ito. Kasabay rin nito ay ginamit niya ang kanyang mahika sa hinahawakan nitong libro, kung saan unti-unti itong nagyayelo. Dito ay sinabi ng kanyang tauhan na ang nagsulat ng mga ulat na ito ay si Hong Woo-jin. Wika rin niya na kahit siya ay bata at walang masyadong karanasan sa larangan ng pakikipaglaban, ang kanyang mga kasanayan sa pag-imbestiga ay tunay na kahanga-hanga. Sa isang mabilis na galaw, winasak nito ang buong pahina ng aklat gamit ang kanyang kasanayan. Siya ay nagpahayag sa kanya na sabihin nito sa nag-ulat na siya ay magsulat ng panibagong ulat. Tinanong rin niya ang tungkol sa Peace na Guild, kung sila ba ay nakahanap ng kahit na ano tungkol sa kanila. Siya ay sumagot sa kanyang boss na siya ay magbibigay pa lamang ng kanyang ulat, kung saan sinabi nito na ang impormasyon tungkol sa Guildmaster at ang team leader ng guild ay nakalagay sa pinakamataas na seguridad. Nagulat naman si Chunsu sa inulat sa kanya ng lalaki. Idinagdag rin ng kanyang tauhan na pati ang personal na impormasyon tungkol sa kanila ay nakalock rin. Hindi lamang ito, pati na din ang mga financial statements nila. Kaya sinaad rin niya sa kanyang boss na ang intelligence team na kanilang inarkila ay medyo naguguluhan. Kaya nagtanong si Chunsu sa kanya kung tinipid ba niya sa pera ang mga taga-imbestiga nito. Nagpahayag naman sa kanya ang lalaki na hindi niya ito tinipid, sapagkat siya ay nagbigay ng malaking halaga ng pera. Kaya sumagot si Chunsu sa kanya na kung ano pa ang problema, sapagkat nagbigay naman ito ng malaking pera. Sa kanyang tugon, sinagot nito si Chunsu na hindi rin siya sigurado dito, at tila medyo nag-aatubili sila tungkol sa buong isyong ito. Ipinahayag rin niya ang kanilang mga sinabi na ang kanilang mga superior mismo ang naglagay ng mabigat na restriksyon sa kanilang impormasyon. Kaya't napatanong sa kanyang isip si Chunsu na kung anong klaseng sitwasyon ito. Sapagkat hindi lang sila isang bagong tatag na guild, kundi isang maliit na guild na walang anumang rating recognition, at hindi lang isa, kundi dalawa sa kanilang mga miyembro ay nag-lock ng kanilang mga impormasyon. Kaya't iniisip nito na mayroong mali sa sitwasyong ito. Sa oras na yon, nagtanong ang kanyang tauhan kung ano na ang kanilang gagawin. Dito ay sinabi ni Chunsu na sa mga inarkila nilang tao, ay siguraduhin niyang manahimik sila, sapagkat susuriin nila muli ang Peace Guild sa ibang pagkakataon. Sa kanyang pahayag, sinabi nito na magtuon muna sila ngayon ng pansin sa pagkuha ng lahat ng impormasyon na maaari nilang makuha tungkol kay Taekyang. Inutusan rin niya na tipunin ang kanilang intelligence team at pagsamasamahin sila. Sinambit rin niya na ang ulat na ito ay hindi pa ganap na walang silbi, at siya ay tiyak na mayroong mga bagay na dapat pang tingnan. Tiwala rin siya na medyo may kakayahan din ang kanyang intelligence team.
Dahil sa naging pahayag ng kanyang boss, ay nagawang maisip ng tauhan ni Chunso ang mga binanggit sa kanya ni Hong Woo-jin. Kung saan sinabi nito sa kanya na mas mabuting siya lamang ang mga siwa sa trabahong inatasan sa kanya. Sapagkat sa loob ng isang linggo ay masisigurado nito sa kanya na malalaman nito ang lahat ng tungkol sa kanya at maging ang kulay ng kanyang salawal. Kaya't pinapasigurado nito sa kanya na hindi sila masangkot dito, dahil kapag nagsimula ng magduda ang kanyang target, ay tinitiyak nito sa kanya na matatapos rin ang kanyang trabaho. Nagtanong naman sa isip ang team leader ng pangkat ni Chunso. Kung dapat rin ba niya ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Subalit napagpasyahan niyang huwag na lamang sabihin ito sa kanya. Ilang sandali, napansin ni Chunso ang kanyang tauhan kung bakit hindi pa ito nagsasalita, kaya siya ay kanyang tinanong kung mayroon pa ba itong gusto sabihin. At sa mabilis nitong pagkilos, ay agad siyang yumuko sa kanya at sinabi na wala na siya iba pang sasabihin at susundin nito ang lahat ng kanyang mga utos. Kaya't sa puntong yon, siya ay agad na pinaalis na ng kanyang boss. Dito ay kanyang naisip na wala naman siguro masamang mangyari dahil dito. At ang lahat naman siguro ay magiging maayos. Samantala, ang ating bida ay tila nakakaamoy na ng hindi maganda, at sa kanyang duda na ang guild ng Sangdong ay nagsasagawa ng mga kanilang hakbang. Tinawag niya ang mga ito na isang amateur, at mga gago, sapagkat sobrang halata ang paggamit nila ng mga familiar na insekto. Wika rin niya na masyadong mga tanga ang mga ito at nagiging halata na. Kaya't simula bukas, siya ay magiging matapang at mabagsik na sa kanyang mga galaw.